Amen. Binigyan niya ng halimbawa sa atin, binili niya sa atin, na kung gusto natin sundin si Apostol Pablo, abay maging tagasunod din tayo ng ating Panginoon. Kasi ang si Pablo ay sinusunod niya ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Hindi pwedeng ang sinusunod mo si Pablo tapos si Kristo ay hindi mo sinusunod. In other words, sabi ni Apostol Pablo, amen, maging tagasunod ko kayo o sumunod kayo sa mga sinasabi ko. Kasi yung sinasabi ko ay galing mismo sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi tagasunod mismo ako. Amen. Sabi ng ating Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya, kung gusto mong maging tagapamuno, abay maging mahusay kang tagasunod. So yun sinasabi niya na, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kung paano ating Panginoon Kristo ay naging masunurin siya sa kalooban ng Ama, amen, maging yung pansariling kalooban niya bilang nasa laman. Hallelujah. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Not my will. Kung gugustuhin niya, kung siya masusunod, sabi niya, ayoko sana ng sarong ito, Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero ang sabi niya, not my will, but let your will be done. Kasi naging, gusto niya ipakita sa mga tao, hallelujah, sa kanyang mga alagad, kung paano siya ay naging isang mabuting tagasunod. Kung paano siya ay nangangalan ng pagsunod, dapat tayo din, hallelujah, na kanya ay matutong sumunod rin na kung paano siya sumunod sa ating Panginoon. Amen. Sabi ng ating Panginoon, kami Apostol Pablo, be followers of me, even as I also am of Christ. Hallelujah. Amen. So, papakita ko ng mga ilang karakter sa Biblia, amen, na larawan ng mga followers. Unang-una ay si Elisha. Si Elisha, kung makikita ko ang istorya sa Biblia, hallelujah, amen, ay naging tagasunod siya ni Elijah. Matatandaan nyo, hallelujah, kahit saan magpunta si Elijah, abay nandun din si Elisha. At bago siya umalis, hallelujah, amen, sinundan pa nga ito ni Elisha. At ang sabi ni Elisha, ano bang gusto, sabi ni Elijah sa kanya, Elisha, sa iyo, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Amen, bago ko umalis. Ano sabi ni Elisha? Ibigay mo sa akin ang iyong balabal. In other words, hinihingi, sabi natin propeta, ang hiningi niya ay ang double portion. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ni Elijah dati, yun din ang gustong mangyari ni Elisha na gagawin niya. Ibig sabihin, naging mabuting tagasunod si Elisha sa kanyang sinusundan na si Elijah. Wherein ito isang napakagandang halimbawa, hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, si Elijah, hallelujah, yung people ng banal na espiritu. Amen? At tayo, si Elisha, ang people ng nobya. At dapat tayo ay isang mabuting tagasunod. Amen? Hallelujah. Kung ano yung ginawa, hallelujah, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, dapat yun din ang gagawin natin. Amen? Hallelujah. Ito yung napakagandang example sa ating lahat kung paano si Elisha ay sumunod kay Elijah. Amen? Ito si Elisha, he followed Elijah bravely. Matapang siya. Amen. Hindi niya sinukuan. Anumang pagdaanan ng Elijah ay kailangan ding pagdaanan ni Eliseo. Amen. Hallelujah. And then, naging matapang siya sa pagsunod. Amen. Naging masigasig siya. Hindi siya umaatras sa lahat ng hamon sa buhay. Can you say amen? Hindi siya sumusuko sa anumang pagsubok. Hallelujah. Dahil alam niya, kasama niya si Elijah. At alam niya na si Elijah ay ang kinakausap ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, pagkatapos si Elijah, nung mawala siya si Elijah, amen, meron din kasama si Elisha, ang pangalan niya si Gehazi. Makikita natin ito sa book of 2 Kings chapter 6. Basahin natin ang story para makita natin. 2 Kings chapter 6 verse 15. Ang sabi ng Biblia, and when the servant of man, at ang lingkod na lalaki ng Diyos, ay nagbangong maaga at maglabas, narito isang buo ng may mga kabayo at mga karo ay nakapalibot sa bayan, at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Ito po yung tagpo kung saan, hallelujah,
Amen. Si Elisha, amen, nakita nitong si Gehazi na sila ay napapalibutan ng kampo ng mga Syrians. Sabi ni Gehazi sa kanyang kasama na si Eliseo, sa kanyang Panginoon si Eliseo, sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ni Eliseo sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat mo ang kanyang mga mata, si Gehazi, upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito ang bundok ng puno. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ang mga kalwa ng apoy sa palibot ni Eliseo. Ibig sabihin, hallelujah, may mga bagay na nakikita si Eliseo na hindi nakikita ni Gehazi. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi niya nakikita samantalang lagi naman silang magkasama? Ano kaya ang dahilan kung bakit yung nakikita ni Eliseo ay hindi nakikita ni Gehazi? Amen, may dahilan. Hallelujah. Dahil ano sabi ng Biblia? Dahil sa sarado ang mata ni Gehazi. Amen. Sabi ng propeta nung siya manalangin, Panginoon, dinadalangin ko na idilat mo. Hindi ito isang literal na pagdilat ng mata kasi nakakakita naman si Gehazi. In other words, yung mga bagay, hallelujah, na dapat sana ay makita ni Gehazi, ay hindi niya nakikita. Kasi yung mga spiritual na bagay, hallelujah, yung mga makalangit na nilalang, hallelujah, na hindi nakikita ni Gehazi, kahit bukas ang kanyang physical na mata, ay hindi niya nga makikita dahil kulang siya sa pananampalataya. Amen. Kahit pang kasama niya ay ang lingkod ng Diyos. Amen. Pag kulang sa pananampalataya, ay hindi mo nga talagang makikita ang bagay na dapat ay nakikita mo kahit dilat ang iyong mga mata. Yes. Pero kahit sarado ang mata mo, hallelujah, at meron kang pananampalataya sa Diyos, makikita mo ang lahat ng bagay na gustong ipakita sa iyo ng ating Panginoon. Sabi nila sa iyo, nanalangin siya, kung sabi niya, idilat mo ang mata ng lalaking ito, ng binatang ito, dinilit ng Panginoon ang mata ng binata, at siya'y nakakita, at narito ang mundo ay puno ng mga kabayo, at ang mga karo ng apoy sa balibot ni Eliseo. In other words, nakita ni Gehazi na hindi lang pala dadalawa sila nung oras na yun. Amen? Yes. Hallelujah. Nakita ni Gehazi na sa kabila ng mga Syrians army na nakapalibot sa kanila, ay nandoon, nagkakampamento, nagkakampo ang mga laksa-laksa, mga anghel, na may karo, hallelujah, na kasama ni na Eliseo. Amen. Amen. Ganyan kalaki ang backup natin. Can you say amen? Amen. Isang klase ng backup na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Lord, Yes. amen. Amen. Hallelujah. Maraming tao ang takot. Hallelujah. Maraming Kristiyano ang takot. Pero kung makikita nyo lang yung backup natin, kung makikita nyo lang kung sino ang nakasuporta sa likod natin, na ba hindi kayo matatakot. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi nito mga kapatid, at ng kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Kano kalakas, amen, ang kapangyarihan ng panalangin, hallelujah, at ang katapangan nitong si Eliseo. Amen. Si Gehazi ay isang larawan ng tagasunod o ng followers, hallelujah, amen, na sabi nga ay bulag. Amen, hallelujah. Si Gehazi natatakot nung makita niya yung camp ng mga Syrians, hallelujah, nakapalibot sa kanila. Siguro iba ang klase ng pakiramdam ni Gehazi. Eliseo, sumuko na kaya tayo. Kung gugustuhin lang sana bumaon ni Gehazi sa ilalim ng lupa para di siya makita, di gagawin niya. Amen. Siguro hindi na magkang-uutal, hindi na magkamamayo itong si Gehazi. Kasi napapalibutan sila ng mga Syrians. Mga sundalo sila, sa wala sila makita ng Syrians at mahawakan sila, abay siguradong patay silang dalawa. Hallelujah. Amen. So, sabi nila sa'yo, sa kanya, Gehazi, relax ka lang. Amen. Gehazi, relax ka lang. Maupo ka lang dyan. Bakas ano yun sa ibang term, no? Mag-relax ka lang, Gehazi. Huwag kang matakot.
Hallelujah. Kasi may nakikita si Elisha o si Eliseo na hindi nakikita ni Gehazi. Amen? Kaya sabi na, Gehazi, relax. Huwag kang kabahan. Hallelujah. Marami nagtataka si Gehazi. Ito kaya si Eliseo may nababaliw na. Nakikita na nga nakapalibot ang mga series, tapos dadalawa kami, sabi niya pa, relax. Sino ba naman na magre-relax? Amen. Sa dami ng problema ang nakaharap sa kanila. Amen. Sa palagay nyo, kayo mga Kristyano, magre-relax ba kayo sa dami ng mga pagsubok? Sa dami ng problema? Sa dami ng bayarin? Amen. Amen. Baka hindi kayo makapag-relax. Baka hindi nga kayo matulog eh. Amen. Sa kaisip mo, hanggang sa mapanaginipan mo ay mga bagay na pinuproblema mo para sa araw ng bukas. Hallelujah. And then sabi niya, ito si Elisha, abay sabi pa sa kanila, mag-relax ka lang, Gehazi. Amen. Hallelujah. Alright, so, he prayed, manalangin ito si Eliseo, at binuksan ang mata ni Gehazi, at yung nakikita ng propeta, hallelujah, ay nakita ni Gehazi, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ito pala ang dahilan kung bakit matapang itong si Eliseo. Ito pala itong dahilan bakit may mga Kristiyanong matapang magmisyon. Ito pala yung dahilan bakit may mga Kristiyanong matapang umatan ng church kahit walang mambigas. Kasi alam pala ng mga Kristiyanong ito, meron silang malaking backup. Yung say amen. Kaya lang, may mga Kristiyanong din, hallelujah, na pag may mga ganyan sirkumstansya, may mga problemang kinaharap, maraming bayarin, Brother Rubel. Amen? Hallelujah. Maraming mga bills, kuryente, internet, Shopee, Lazada, nandyan na. Hallelujah. Amen. At natataranta at hindi maintindihan ang gagawin. Why? Kasi hindi nila alam na meron silang backup. Kaya ito si Eliseo, hallelujah, relax sa kabila ng mga nakaambang panganib sa kanila. Alam niya ng Diyos kailanman hindi sila pababayaan. Amen. Pagingin ang ating Panginoon. Hallelujah. Madalas ganyan tayo mga kapatid, kapag dumadating na yung mga bagay, yung mga problema natin, hallelujah, ang nangyayari, dahil sa mga bagay na yan, ang tao sinasaklot ng takot. Hallelujah. Pagdating sa mga pagsubok, hallelujah, sa circumstansya, tensyon, lalo pag nabalitaan mo na yung gera sa China, at sa ibang bansa ba, sinasaklot ng takot at kung ano mga bagay na naiisip. Hallelujah. So, anong natin gawin? Kailangan pang buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Kailangan pang buksan ng Panginoon ang mata ni Gehazi. Hallelujah. Yung spiritual na mata, amen, na isang klase ng mata na hindi lang sumusunod. Amen. Dahil alam niyang si Elisha ay ginagabay ng Diyos. Amen. Mga ganyan mga klase ng Kristyano. Kaya lang sumisimba, kaya lang nagka-church dahil alam niya na ang message ay tama. Kaya lang nagka-church, kaya lang sumisimba dahil pinagpapala ang iglesia. No. Dapat sumusunod tayo dahil alam natin na ang Diyos ay ang ating kasama sa lahat ng Hallelujah. dahil kung sumusunod ka lang dahil alam mo, hallelujah, na nasa tama ka o nasa message ka, message of the hour, may rapture kasi dito, hallelujah, may kaligtasan. Yun lang ang dahilan, bakit ka sumusunod, abay, delikado ka. Ito yung kagaya ni Gehazi. Ang sumusunod siya kasi alam niya si Elisha, kinakausap ng Diyos, kaya siya sumusunod. Pero hindi niya nakikita yung mga bagay na nakikita ni Eliseo. Amen. Kaya nanalangin si Eliseo na kailangan buksan pa ang mata ni Gehazi. Amen. Kailangan maipahayag pa sa kanya. Hallelujah. Itong pagkabukas ng matang ito, ang ibig sabihin nito ay kapahayagan. Pagkabukas ng kapahayagan. Hallelujah. Yung mababaw na pagkakilala mo sa Diyos, ay dapat ay makita mo siya ng lubusan sa buhay mo. Amen. Na kaya niyang kumilos sa lahat ng pagkakataon. Can you say amen? Amen. Mahirap man, mabigat man ang sitwasyon, tandaan niyo ang Diyos, pag binuksan niya ang mata ng inyong pananampalataya, walang anumang bagay na pwedeng umadlan sa iyo. Hallelujah, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Kung makita nito na sa iyo, dapat makita din natin. Amen. Hallelujah. So let's pray what Elijah prayed. Amen. Dapat maging concerned din tayo kung sa mga kapatid natin parang si Gehazi. Minsan may mga pagkakataon, may mga kapatid tayo hindi makita yung nakikita, ibalangin natin siya kung paano manalangin si Elisha, dapat ganun din tayo manalangin. Yes. Panginoon,
Lumapit kayo sa Panginoon, Panginoon, pwede mong buksan mo, mata na aking kapatid na ito. Kasi hindi niya makita yung mga bagay na nakita natin, di ba? You think, you can see, nakikita niyo naman, di ba? Ito ay experience na natin. Bakit may mga Kristiyanong bigla na namang nawawala? May Kristiyanong, amen, parang baliwala lang sa kanilang gawain. Why? Hindi kasi nila nakikita yung mga bagay na nakikita nyo. So, anong gagawin natin? Ipanalangin natin sila kung paano sila sa iyo ay nanalangin para kay Jesse. Amen. Hallelujah. Amen. At nabuksan ang kanyang mata, ay nakita niya ang buong bundok ng mga anghel. Hallelujah. Nakita niya kung paanong, hallelujah, kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At narito ang pagbabago ng sitwasyon ay depende sa eksena. Amen. Hallelujah. Ang Diyos kaya niya gumawa ng malaking pagbabago sa gitna ng eksena. Amen. Pero yung takot, minsan, pwede rin magbago ang sitwasyon. Pag eksena, kasi pag may takot na sa eksena. Amen? Posibleng may mga Kristiyanong nawawala, natatakot, tumatalikod, nakakalimot. Amen? Sa panahon ng sitwasyon na mahirap. Pero minsan, kadalasan, hallelujah, ay may nagbabago din ang sitwasyon, depende sa eksena. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Sabi ng propeta ng ating Panginoon dito, mga kapatid, let us read this one. There has to come a real bride. There must come one that's only one got the mechanics. Meron daw lalabas na isang tunay na nobya. At itong lalabas na nobyang ito ay meron siyang dalang mechanics. But the dynamics of it makes the church live, move in the power of His resurrection. So itong iglesyang ito na may dalang mechanics, hallelujah, kailangan taglayin din niya ang dynamics, hallelujah, dahil ito ang nagpapakilo sa iglesia para mabuhay. Amen. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, ang mechanics ay ang word, ang salita. Yes. Amen? Hallelujah, yun yung mechanics. Pero kailangan ng buhay ng salita na meron tayo. Hallelujah. Tayo, ang mechanics, kailangan din natin ng buhay ng Diyos. Yes. Amen. Para gumana yung buhay natin. Amen. Sabi nga ng propeta natin, ang kapalas ito ng sasakyan. Yung mechanics yun, yung makina, pero kailangan niya ng gasolina para umandar. O ng langis, o ng gasolina. Dahil ito nagkapatok. Dahil pag nagsama yung mechanics at dynamics, dyan lumilitaw yung sparks. Yes. Amen. Nag-i-spark siya. Ibig sabihin, kailangan magkasama para gumana ang isang makina, kailangan samahan mo ng dynamics. And what is that? The Holy Ghost. Ang ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, it makes the church live, at ang dynamics na ito ang bumubuhay sa iglesia. Naalala niyo ba sa Book of Genesis? Kinreate ng Diyos si Adan, hallelujah, mula sa lamok ng lupa. Inanyuan siya, ipinurma siya. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, hiningahan pa, kailangan pa siyang hiningahan ng buhay para siya ay maging kaluluwang may buhay, di ba? Naalala niyo ba sa Book of Genesis? Yes. Gumalaw lang siya, nagkaroon lang siya ng inspiration kasi hiningahan siya ng Diyos. Pero hanggat di siya hinihinga, nandun lang siya sa Garden of Eden. Amen. Tao lang siya doon. Amen. Nandun lang sa kanyang anyo, pero hindi siya gagalaw. Hindi siya kikilos hanggat wala ang divine inspiration. What is that? The breath of life. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. Until we come to a place, sabi niya dito, mga kapatid, that dynamics makes the church live, move in the power of resurrection, until we come to that place, until we find that place. What good does it do to polish the halves? What good does it do to give her a facelift or a similar job when there's no dynamics in it? No matter how much the mechanics proves to be right, there has to be got the dynamics to make it work. Kaya naman doon kaganda ang mechanics. Kaya naman kahusay. Kaya naman karami ang alam mo ng spoken word. Kaya naman kalalim ka sa message. Gano'n man karami ang alam mo sa message, hallelujah.
Hindi iyan ang basihan. Kailangan natin ng dynamics. Amen. Ano sabi ng Colossians chapter 13? Malaman mo man ang lahat ng hiwaga, makapagsalita ka man ng wika ng anghel. Hallelujah. Pero kung wala kang pag-ibig, which is the dynamics, Amen. you say amen. Amen. Wala lang ang you are like a sounding brass. Para ka lang isang batingaw na malingaw nga. Wala rin. Sabi ng ating pan, wala rin kwenta may mechanics kapag wala ang dynamics. Hallelujah. Sabi niya, when there's no dynamics in it, no matter how much the mechanics proved it to be right, gano'n man kaganda, gano'n man katama ang iyong sinasabi, gano'n man kalalim ang mensaheng dala mo, gano'n man kaganda ang sinishare mo sa kanya kapag wala ang dynamics, which is the life, hallelujah, there has to be God the dynamics to make it work, para kumilos, hallelujah, ang mechanics na ito. Amen. Hallelujah, Lord. That's what he proved, sabi niya. Amen. That makes the body of Jesus Christ cold, stiff, and dead in the grave, shake into life and rise again, and roll away the stone. Naalala niyo ba ang ating Panginoon? Hallelujah. Na siya ipinako. Yung kanyang katawan ay namatay. Nilagay sa grave. Malamig na bangkay. Hallelujah. Pero kailan magkakasilbi ang resurrection? Kailangan kunin siya ng buhay. Amen. Amen. Nang bumalik ang buhay, amen, ibinangon ito, sabi niya, babangon ako 3 days. Amen. Pero kung hindi kinuha ang katawan na yon, hindi bumalik ang buhay na yon, hallelujah, walang kwentang resurrection day. You say amen to that. Amen. Kaya yung katawan Amen. natin, mawawala ng kwenta ito kapag wala ang buhay ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. It is a cold, stiff, and dead body. It's good. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, so dead, if the sun said he was dead, the moon said he was dead. Sabi ng araw, siya patay na. Sabi ng buwan, siya patay na. Sabi ng stars, he was dead. All nature said he was dead. And now the whole world has to recognize that he was already alive again. Pero ang buong mundo, after that, ay nagsabi ang Diyos ay muling nabuhay. Amen. Amen. He was not only the mechanics, God's Word, He was the dynamics to prove it. So pinatunayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang kahalagaan ng dynamics. Yes. Amen, Ang Lord. buhay ay napakahalaga. Lord to God. Hallelujah. Hallelujah. So, tayo perfecto. Amen. Kung tayo magiging tagasunod, abay sumunod tayo ng tama sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, hallelujah. Amen. Hindi dapat magsama sa puso ng tao ang takot at pananampalataya. Kung paano si Gehazi sumusunod, pero sa kabila ng kanyang pagsunod lang ng takot. So, dapat daw hindi magsama sa puso ng mga mananampalataya ang takot at pananampalataya. Kaya ka natatakot dahil wala kang Pananampalataya. Amen. Pero kung may pananampalataya tayo, hindi tayo matatakot. Amen. Amen. Kung meron kang tamang faith, amen, hallelujah. Lahat na nakarinig mo sa TV, sa radyo, sa internet, lahat ng ito, hindi mo makakatakutan. Why? Kasi meron kang faith. Hindi ka matatakot. Ano man mangyayari sa mundo dahil alam mo ang Diyos ang backup mo. Amen. Hallelujah. Habang si Gehazi natatakot, itong si Elisha, nakataas lang yung paa, nakahiga. Huwag kang matakot, relax ka lang. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Si Gehazi, amen, nung makita niya si Elisha, naparelax, at pinakita sa kanya ng Diyos yung mga bagay na dapat makikita niya, natuto siya mag-relax. Kaya kayo bride, matuto kayo mag-relax. Relax lang. Amen. Ano ibig sabihin? Habang nagre-relax ka, amen, ito'y dahilan dahil meron kang tamang pananampalataya. Yes. Amen. Hindi ibig sinabing relax, abay hindi ka nasasamba kasi relax na sabi pastor, relax lang eh. Hindi na ako atin, mag-relax muna ako. Hindi yun, ibig sabihin ko, yung pananampalataya mo, habang nandun ka, amen, habang si Gehazi nagre-relax, pero alam niya, kaya siya nag-relax kasi kasama niya si Elisha. Amen. Kasama niya ang salita ng ating Panginoon. Kasama niya ang propeta ng ating Panginoon. You say amen? Amen. Kaya tayo pwede mag-relax pag kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Pero pag hindi mo kasama ang Diyos, huwag kang kampante. Huwag kang mag-relax. Amen. Hallelujah. Puli ng ating Panginoon. Sa gabi ito, mga kapatid,
Hallelujah. Be a kind of followers na kagaya ni Elisha. Amen. Amen. Kaya magtaas ng kamay, kaya sumanta ng papuri sa Panginoon sa kabila ng pagsunod-sunod. Amen. Amen. Kayang magpasalamat, kayang manalangin, hindi lang sa panahon ng kahirapan, kaya rin magdasal sa panahon ng sagana. Amen. Maraming mga tao kaya lang lumalapit sa Diyos sa panahon ng pangangailangan. Dapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, kaya natin lumapit sa atin. Amen. Kaya salamat. Tayo natin po, tayo na lang.